Okay, so magandang araw sa ating lahat. Sir Lloyd po, kung bago lang kayo sa channel natin, i-subscribe na tayo kasi sabi ko nga, yung channel na ito ay para sa inyo, okay? So parang libre na rin yung tutorial nyo rito, okay? Tsaka Tagalog pa. Okay, so napapansin nyo, maraming mga vlog dyan, educational videos or educational vlog. Pero ano ko dun sa mga Indiano, ang daming nag-subscribe talaga sa kanila. So meaning, tinatangkilik talaga nila yung sariling sa kanila. So siguro yun po yun. Anyway, bago pa lang din po yung channel na ito, okay? So subscribe kayo at pwede nyo rin i-share sa mga kaklase nyo. Anyway, ang kinagandahan po nito, ang kinagandahan ng channel na ito ay yung discussion po natin ay base sa libro kung ano yung ginagamit natin sa college man, okay? So kung may mga subject pa kayo sa mga math na subject diyan, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba kung ano po yung libro na ginagamit nyo para ma-discuss po natin. Okay? So ito po para sa non-engineering tsaka engineering courses. Sabi ko nga, ang math ng non-engineering courses ay tatlo. It's, ano po yan? Mathematics in the modern world, mathematics of investment, tsaka general statistics or statistics. So may mga libro po tayo dyan. Pero hindi ko alam kung anong libro ginagamit nyo. Anyway, tinuturo ko po sa inyo rito ay yung principles, uh, principles, laws, at theorem. Yun po ang tinuturo ko sa inyo para maintindihan nyo, para kung anong klase man yung libro ay masasagutan natin. Okay? So page, ano na tayo? Page 57. So topic pa rin po natin ay inductive reasoning. So this is your check your progress tree. Okay? So ang tanong po sa check your progress tree, so basahin natin. A tsunami is a sea wave produced by an underwater earthquake. So pag naglindol po, yun, malakas na lindol, magkakaroon po ng tsunami. So the height of the tsunami as it approaches land, kung papunta na rito sa land, depends on the velocity of the tsunami. Use the table at the left and the inductive reasoning to answer each of the following question. Okay? So, yun po yung tanong dito sa libro. Okay? So, ito po ay mathematics in the modern world. Karamihan ginagamit ito. Okay? So, sagutan po natin. By inductive reasoning, nakikita naman po natin, ayan. So, analyze lang po natin muna yung velocity. So, yung velocity po ay feet per second. Ayan po, velocity is feet per second. Yung una po ay 6 feet per second. Sunod ay 9. Okay? Sunod ay 9. Ibig sabihin, nagdagdag po siya ng 3. 3 feet per second. Sunod po, 12. So meaning, nagdagdag ng 3. Sunod, 15. Sunod, 18. Nagdagdag ng 3. So napapansin mo, nagdadagdag lang siya ng 3. So kung habaan natin, okay, so habaan natin. Habaan natin o damihan natin yung sequence. Ito na yung sequence na panibago. Sige, ito na yung sequence na panibago, okay? So dagdagan lang natin yung given na sequence. Okay, so dagdagan natin. Medyo marami-rami. Dagdagan natin. Okay. So, ito po, 24 plus 3, kung sagot po nyo ay 27, tama po kayo. So, 27, ito na po yung dagdag natin. Lagyan lang natin ng, sige, 27. Next, 27 plus 3 is 30. Tama po. Dinagdag lang po natin para makita natin. So, 30 plus 3, 33. Next, 33 plus 3 is 36. Next, 36 plus 3 is 39. Okay, so dito po ay 39. Next, dito naman po tayo sa kabila. Height, feet. Nasa feet daw ang height. So disregard nyo na itong velocity na to kasi yan na yung pattern. Ibig sabihin, nagdadagdag lang po tayo ng 3. Dito naman, 4. Para maging 9, nag-add po siya ng 5. So meaning dito, nag-plus siya ng 5. Plus, dito na lang. So plus 5. Yan nangyari, plus 5. So pag plus 5 niya po, naging 9.
Tapos sunod, para maging 16, ano po pinalas niya? So, plus 7 naman. So, nag-plus 7 po siya dyan. Kung mapapansin nyo. Tapos, yung 16, nung nag-plus 7 ng 16, para maging 25, nag-plus siya ng 9. Ayun, nag-plus siya ng 9. Napansin nyo, plus 9. Next, sunod naman po, naging 25 na. Sunod, para maging 36, nag-plus po siya ng 11. So, plus 11. So, mapapansin nyo, kung ganyan yung pattern, ibig sabihin dito, sunod ay plus 13 na para maging 49. Sunod dito, plus 15 para maging 64. So, plus 15 para maging 64. Tapos sunod dito, plus 17 na. So, sunod, plus 17. So, dito, plus 17 plus 19 yung sunod. Sunod is plus 21. Tama? Plus 21 ba? 13 to okay. So plus ayan. 13 15 17 19 21. Sunod plus 23. Okay? So plus 23 po. Sunod is plus 25. Sunod is plus 27. Yun po yung pattern. Okay? So 64 para plus ano po? So 49 plus 15 49 plus 15. So 49 plus 15 64 plus 17. So ito po ay 81 na ito. 81. Sunod, sagutan na po natin. 81 plus 19. So 100 na po dito. 100. Plus 21. So 100. 21. 121. Okay. Sunod po, 121 plus 21 plus 23. So 144. So 144 dito. Tapos plus 25. So 100. 169. Yan po ang pattern. Pag plus 27 pa, dito sa baba, yun na po. 196 feet. Okay? So sagutan po natin. So solution is what happens, okay? So what happens to the height of a tsunami when its velocity is doubled? So tignan po natin, nag-double lang po. Tignan po natin yung table. 6. Para mag-double, magiging ano po si 6? Magiging 12. So nangyari? Ano nangyari? Yung height po niya ay 16. Pero yung original na height niya ay 4. So ibig sabihin, nag-multiply po ng 4 or the height will be quadruple. Yun po sa unang basihan natin. Next, sa 9 naman. 9, pag nag-double, ano mangyayari sa 9? Magiging 18. So 18 po. So tignan natin, 36. So ano yung original? Ano yung original? So 36 dito yung height. Yung original na 9 is 36 divided by 9. Okay? So 36 divided by 9. Ang sagot po ay 4. Ibig sabihin nag-quadruple din po. 19 yan. So kung itong 12, nag-double po ang height. Nag-double, so magiging 24. So ano po ang height? So tignan natin, 64. So ano yung original? 16. Ayan yung 16. Ito na po siya, nag-double. So 64 divided by 16, ano nangyari? 64 divided by 16, ayon din po. 4 din po ang sagot. So meaning, base dito sa table na to, solution, if
the velocity. Say for example, let na lang. So let A1, and A1 is equals to velocity 1, which is equals to 6 feet per second. And A1, o B1 na lang to, B1. B1 or velocity 1. Then the corresponding the corresponding height or each one each one is equals to 4 feet. Okay, so 4 feet po. Now, kung nag-double po siya, nag-double po ang velocity. So 2 times B1, which is equals to 2 times 6. 2 times 6, that will be equal to 12 feet per second na po. So, kama. Ano po ang H2 na ito? So, H2. So, B2 is equals to 2 times B1. Yung H2 po, naging, tignan natin sa table. Yung table po kung 12, naging 16. 16 feet. So, 16 feet. So, ano po ang relation ng 16 feet sa 4 feet? So, ibig sabihin, equals to 4 times 4 feet. Yun po ang sagot natin. Equals to 16. Tama? Let naman, sabihin natin na isa pa. Kasi nasagutan na natin, let B 3. B sub 3. B sub 3 is equals to, subukan naman natin sa 9. Velocity, ito yung velocity 2, which is equals to 9 feet per second. So therefore, ang H3 niya is equals to 9 din siya. 9 feet. Okay? So 9 feet din po ang H3 niya. So, pag na-double natin, i-double natin, so B4 na siya. So B4 is equals to 2 times B3. 2 times B3 or 2B3. So, pag minultiply po natin, so 2 times 9, ang sagot po ay 18 feet per second. At ang H4 po ay equal to, ano yung 18? 36. Doon sa basis table, so 36 feet. So, ano pong nangyari sa original? So, pwede natin sabihin na 4 times 9 feet is 36 feet. So, naintindihan nyo? So, ang sagot po, based from the given table, and our written solution, English na lang natin. Big letter na lang, sentence na lang. Based from the given table dito sa kabila and our written solution, tama, the height of a tsunami when its velocity doubles the height of the tsunami when its velocity doubles is
4 times the original height. Okay? Okay, so 4 times the original height or the height quadruples naman. Quadruples. Okay? So the height or the height quadruples. Quadruples, tama ba yung spelling ng quadruples? Tingnan natin yung spelling. Kung minsan na mabalik yung spelling. So quadruples. Quadruples. Wala na yata yung quadruple. Quadruples. Okay? Or 4 times the original height. Yun po ang sagot sa letter A. Base po yan sa inductive reasoning dito sa sequence ng velocity tsaka sequence ng height. Okay? So next. Sunod na tanong. Sunod na tanong, ano nangyari rito? Okay, dito magiging ano to? 15. Sunod 15, sunod ano ito? 15. 16 pala doon. 20, 25. 15, dito ay 16. Okay, so 16. Sunod na tanong is, what should be the height of tsunami? Its velocity is 30 feet per second. Yeah. So letter B, kasi sinulat na natin eh. Yun ang maganda kung isusulat mo na lahat yung pattern. Okay? So dami-damihan mo yung pattern. So B, so what should be the height of the tsunami? The height of the tsunami if its velocity is 30 feet per second. Okay? So question mark. Okay? So sagot na natin, answer. Based from the extended value, in-extend na kasi natin, extend value in the given table. Of the given table, tama, 30 the height of the tsunami at 30 feet per second velocity is equal to, ayan po, hanapin lang natin. So 81 yata to. 81 ito. 81 plus 19. So 100. So 100 feet. Okay. So 100 feet po ang sagot natin. Okay. So dapat ito ay 81. 81 dapat yan. Okay. Kasi 64 plus 17, that is 81. Okay. And 81 plus 19, that will be 100. So yun po ang
sagot dyan. Okay? So, sunod naman po ay counter example. So, check your progress for naman po yun. So, sunod na po na video. Minsan kasi hindi naman tinatapos yung video eh. Okay, so sayang din naman ang discussion. But yung mga iba naman, tinatapos talaga nila para maintindihan. So, kaya kung ako sa inyo, tapusin niyo po yung video para buo po yung napapanood natin. Okay? So, again, this is Sir Lloyd of Garcia College of Technology dito sa Kalibo, Aklan at welcome po kayo sa Sir Lloyd Classroom. So don't forget to hit like and subscribe to our channel. Okay? So kung bago pa lang kayo, pwede nyo rin hit like nyo rin at subscribe nyo at i-share nyo din sa mga kaklase nyo. Okay? So ganun po. Para sa inyo po itong uh, educational vlog na ito. Okay? So thank you and God bless us all.